Madalas po nating maranasan at natural lang ito sa atin bilang mga tao na kapag dumaraan tayo sa hirap, tulad ng matinding stress sa trabaho, problema sa pamilya, karamdaman, sa katawan o sa ating kalusugan, kakulungan sa mga pangangailangan o kaya masidhing pakikipaglaban sa kasalanan, maaaring marami sa atin ay mapapatanong. Sa ganitong ganap ba sa ating buhay at kinakaharap, kasama ko ba talaga ang Panginoon? May pakialam ba talaga siya sa akin na kumikilos sa buhay ko? Tinutulungan niya ba talaga ako sa mga sitwasyong katulad ng aking pinagdadaanan ngayon sa kabigatan? Kung sasabihin natin ganoon. O baka nga minsan, sa lalim ng ating pagod, sakit at kalungkutan, nararamdaman o nasasabi natin sa ating puso, Panginoon, parang ang layo mo naman sa akin. Hindi man yan yung eksakto na tinatanong natin, pero kung paano tayo kumikilos, namumuhay, nag-iisip, nakikita ito. Lumalabas ang laman ng ating puso na nagko-communicate na distant yung Diyos. Hindi ibig sabihin na lumayo yung Diyos, kundi tayo mismo ay in a sense, lumalayo dun sa Diyos. Bukod dito, alam natin at inaamin natin na ang mga ganitong karanasan ay bahagi ng pagtutuwid at disiplina ng Diyos sa buhay Kristiyano natin. Walang sino man na exempted at alam natin yan. Lahat ng tunay na anak ng Diyos ay dumaraan sa ganitong mga pagsubok. Ngunit kahit alam natin ito sa isip natin, pero sa puso natin, ay may pagtatanong. Bukod sa Lord, nasaan ka sa mga panahong ito ng aking kahirapan at pagdadalamhati? Ay yung tanong din na may time to evaluate o suriin ang puso, Panginoon, may nagawa ba akong mali? Bakit ito nangyayari sa akin? To the extent, Panginoon, hanggang kailan ito? At kung minsan, sa bigat ng ating dinadala, nasasabi natin, Panginoon, bumalik ka na. Para matapos na ang lahat ng paghihirap na ito sa buhay. How long, O Lord? Of course, mahalagang tanong po ang mga ito. Nakakatulong upang suriin ang ating sarili. Ngunit dito rin nasusubok ang ating mga puso. Dahil kapag ang ating tugon sa hirap ay nauuwi sa pagreklamo sa Diyos, pagtutol o rebellion, paghihimagsik laban sa Kanya, malinaw na may mas malalim na problema ang ating mga puso. Isang maling pagkaunawa sa kung sino ang Diyos at kung paano siya kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. At dito tayo dinadala ngayon ng ating mga talata sa Hebrews 12 ng ating text. Tinuturuan tayo nito na magkaroon ng tamang pananaw, pag-unawa at pagtugong makabiblia sa gitna ng hindi matitigil na hamon hanggat tayo'y nabubuhay. Pero kasabay o bitbit ang mga dalahing ito o dalahing ito nating sa kasalukuyan at sa hinaharap. Para bang puro naman negative yan, pass. Parang napaka-nega naman. Yes, kasi ito yung reality. Bunga ng matinding kasalanan. Pero sa kabila ng masamang balita o kalagayang ito, alam nyo na yung susunod kong sasabihin. Wala tayong ibang sasabihin kundi dahil mayroong magandang balita at salamat sa Diyos, mayroong napakabuting balita. Makapangyarihang salita ng Diyos na mga biyaya niya sa atin na tutulong upang makapagpatuloy tayo ng tapat hanggang wakas ng ating buhay. Good news ba yun? Amen? So yung una, sa ating point dito sa ating sermon, makikita rin sa inyo mga worship bulletin ang pagtitiis ng anak ng Diyos laban sa kasalanan. Tingnan natin po ito at isa-isahin. Verse 4. Ang sabi rito sa MBB, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Ano ibig sabihin nito? Ang pahayag na ito ng author, hindi paninisi, kundi isang paalala na naglalagay sa atin sa tamang perspektibo.
We know the context. Ang mga Jewish believers noon ay dumaranas ng tunay na hirap. May pang-uusig, may tendency ng paglayo ng iba, may kapaguran ng loob ng kanilang kalooban, at may tukso na bumalik na lang sa dati nilang gawaing pangrelihiyon. At kung ihahambing ito sa atin ngayon, para bang ganito yan? Bumabalik tayo sa mga relihiyosong gawain na walang tunay na pananampalataya. Para bang yung pananampalataya ay ginagawa nating checklist lang ng pagiging Kristiyano, yung mga ginagawa natin, pero wala ang puso kay Kristo. Madalas pa nga gusto natin ng kasalanan at binabalik-balikan ito. Tapos ang ginagawa natin, tinatakpan natin ng pag-attend sa church, paggawa ng pakitang tao o mga gawaing iniisip natin na yun yung magpapalapit sa atin sa Diyos. Pero sa totoo, itong problema. Kung ang motivation ay pang sarili lang, para bang sariling gusto mo, higit pa ron, ayaw nating mahirapan. Ayaw nating lumaban sa kasalanan. Kaya tuloy, nasusumpungan tayo na nakasadlak na sa kasalanan at ginagawa ang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero dito, pinapaalalahanan sila ng kanilang mga pagtitiis sa hindi pa umaabot sa sukdulang sakripisyo. Hebrews 12:2-3, makikita natin ang contrast. Sila ay hindi nakikipaglaban pero hindi pa dumadating sa punto ng pagbububos o pagbubuhos ng dugo. Tulad ng ginawa ni Kristo sa krus, kung saan siya ang nagtiis ng sukdulang paghamak. Nagbuhos ng dugo at nagbigay ng kanyang buhay para sa kanila at para sa atin din bilang daan ng kaligtasan. Kaya't ang kanilang laban at maging ang ating laban ngayon na hindi natin minamaliit. Mabigat din ito, pero hindi pa kasing bigat ng tiniis ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't kung siya ay nagtiis hanggang kamatayan, paano pa tayo na hindi umaabot sa ganoong sakripisyo? Klaro ang hamon. Clear ang hamon dito sa atin. Magpatuloy tayo. Mag-press on tayo. Actively, lumaban tayo sa kasalanan. Hebrews 12:4 use the word antagonismai. Ibig sabihin, hindi passive, kundi aktibong pakikipaglaban. At magpatuloy tayo na tinitignan ng ating mga sarili at pinanghahawakan sa ating mga puso at isip na nakakabit tayo sa katotohanan ito na ginawa ni Kristo. Kasi ito ang pinaka-esensya niyan. Hindi ang ating sariling kakayahan at magagawa. Yes, practically, mag-e-effort tayo. Pero higit pa ron, ang ating effort ay nakaugat sa ating pakikipag-isa sa Kanya, kay Kristo. Kasi di ba, nakadepende yon sa Kanyang ginawa sa krus. Siya ang nagbuhos ng dugo at nagtagumpay. At kung ganon, siya ang nagbubuklod sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na tinanggap natin. Kaya't ang ating laban ngayon ay hindi hiwalay na laban, kundi kasama natin siya. Kundi bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo at nanggagaling sa Kanyang pagpapalakas sa atin. Kaya kung ang ating tugon sa disiplina ng Diyos ay nauwi sa complaints, sa grumbling, objections, again, rebellion, disobedience against God, it is clear that there is terribly something wrong in our hearts. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos na nakaugnay kay Kristo ay nakikita ang disiplina bilang tanda ng pag-ibig ng Ama at bilang bahagi ng ating pakikipaglaban sa kasalanan. At hindi yun imposible. Dahil ang Kanyang Espiritu ay binigay sa atin at siyang kasama natin na lumalaban. Kaya tayo tinatawag at pinapaalalahanan at patuloy na tumingin kay Kristo. Walang iba, ang anak na nagtiis ng sukdulang sakripisyo upang sa Kanya tayo makahanap ng lakas, tamang pananaw at pag-asa sa gitna ng ating pakikipaglaban sa kasalanan. Paulit-ulit ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Dito makikita rin natin na ang buhay Kristiyano ay hindi inilalarawan bilang isang buhay na walang laban, kundi isang buhay na may tuloy-tuloy na pakikipagbuno laban sa kasalanan. Ganito rin ang parehong panawagan ni Apostol Pablo sa Colossians 3:5-10.
Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Turn to summary yon, no? Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Here we see that fighting against sin is active and deliberate, not passive. Pagdating ngayon dito sa verses 5 and 6, ipinapakita ng author ang isang mga problema natin ito. 5a sa MBB, ganito ang maalala ng salita ng Diyos. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Excuse me. Mahalaga ang tanong na ito. Dahil dito natin makikita na ang pangunahing problema ng mga mananampalataya rito ay hindi kakulangan ng kaalaman, kundi pagkalimot sa salita ng Diyos. At kung tutuusin, napakalapit nito sa atin. Makakarelate tayo sa ating sariling karanasan bilang makakalimutin. Na kapag sa gitna ng pagsubok, parang tinatamaan tayo ng isang uri ng spiritual amnesia. Madali nating makalimutan kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa Kanya. Lalo na nga kapag sobrang bigat na ng puso natin sa mga dalahin. Ang unang nawawala ay ang tamang pagtingin at pag-unawa sa katotohanan ng Kanyang salita. Kaya dito, binabalikan ngayon ng mayakda ang lumang tipan, particularly Proverbs 3:11-12. Upang ipaalala ang matagal nang itinuturo ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang sabi doon, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamalitin, at ang Kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil, sapagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Dito malinaw ang konteksto. Ang disiplina ay hindi galit ng pagpaparusa, kundi pag-ibig na nagtutuwid. Para bang hindi ito salitang ng isang kriminal o ng isang judge sa kriminal, no? Kundi ito'y wika ng isang ama sa kanyang anak. Ibig sabihin ng disiplina hindi dahil tinataboy tayo ng Diyos, kundi patunay lamang na tayo kabilang sa Kanya, na tunay tayong anak at bahagi ng Kanyang pamilya. Pero dito sa sinasabi rin ng ating text, may dalawang maling paraan ng pagtugon sa disiplina ng Diyos. Una, maaari nating hamakin ang disiplina, baliwalain ang pagtutuwid ng Diyos, magmatigas ang puso at tumangging magbago. At ito'y mapanganib dahil nagpapakita ito ng kayabangan o pride ng ating puso kapag ayaw nating makinig sa correction ng Diyos dahil gusto natin mas masunod tayo. Kahit pa malinaw ang sinasabi niya o halimbawa utos niya, pero babaliwalain lang natin. Magpapakita ito ng unti-unting paglayo sa Kanya at pagkalaban sa Diyos. Marami tayong nakitang karanasan at na-witness na ganyan, at least sa aking panahon sa pastoral ministry sa church. Kahit ilang beses, paulit-ulit na reminder mula sa salita ng Diyos ng mga leaders o ng mga pastors sa preaching, sa teaching, counseling, sa mga discipleship, ang ilan ay pinanatili ang kanilang sariling gusto kaysa sa gusto ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ikalawa, maaari naman tayong manghina sa disiplina. Natural naman talaga ito sa atin. Pero wag nating ialis na para bang wala ng pag-asa. At isipin na tapos na ang Diyos at hanggang dito na lang tayo sa kalagayang ito. At ituring ang disiplina para bang parusa ng Diyos sa atin. Kaya nga may ilan na na-observe tayo na kahit mga Christians o mga professing Christians, dahil hindi nakayanan ng problema o kaya ay nagpatuloy sa kasalanan at dahil doon ay iniwan ng church, lumayo ng tuluyan sa Diyos, and worse, tuluyang tinalikuran ang Diyos. Kapag iniisip natin na ito ay paraan ng parusa ng Diyos, nawawala ang ating pagtitiwala sa Kanyang pagmamahal. We respond negatively
Sa sarili na tayo humuhugot, kaya tayo namamali. Hindi tayo tumitingin sa kanyang salita. Pero malinaw ang katotohanan ng Ebanghelyo. Verse 6, ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina. Hindi dahil galit ang Diyos, kundi dahil minamahal nga niya tayo. Kaya nga, idinidiin ng Ebanghelyo ang katiyakang ito. Kaya nga ngayon ay wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Romans 8:1. Ang disiplina ng Diyos ay hindi kapalit ng hatol dahil ang hatol ay binuhos na kay Kristo at kanyang tinanggap ito sa krus para sa atin. Kung saan si Kristo mismo ang perpektong anak ang dumaan sa pagtitiis ng hirap hanggang kamatayan. Sabi ng Hebrews 5:8, bagaman siya'y anak, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis. Kung ang anak ng Diyos ay dumaan sa pagtitiis, hindi natin dapat ikagulat na ang mga anak ng Diyos ay daraan din sa ganitong landas. Pero ang ating pinanghahawakan na ito, ang pakikipaglaban sa kasalanan at ang disiplina ng Diyos ay bahagi ng pagiging anak natin ng Diyos. At ito ay instrumento niya para sa ating paghuhubog at paglago. Kaya para sa atin na mga Kristiyano, kung ikaw ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kasalanan, tumingin tayo palagi kay Jesus. Kumarap man tayo, pero tingin uli tayo sa Kanya. At hindi ibaling sa ibang bagay ang ating paningin. Dahil ang mismong pakikipaglaban na yan ay patunay na ang Diyos ay gumagawa sa ating puso. Magtiwala ka na ang kamay niya na nagtutuwid o namamalo sa atin ay ang parehong kamay na nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Tapat ang Diyos. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. 1 Thessalonians 5:24. At kung ikaw, na nakikinig ngayon ay wala pa kay Kristo, o hindi pa mananampalataya, at kung ang hirap na nararanasan mo ay tila puro parusa at kawalan ng pag-asa, ito'y dahil nasa ilalim ka pa ng hatol o parusa talaga ng Diyos. Ang disiplina ng Diyos Ama ay para lamang sa kanyang mga anak. Pero narito ang mabuting balita. Sa pamamagitan ni Jesucristo, inaanyayahan kang maging anak ng Diyos. Hindi sa gusto mo o sarili mong paraan o gawa mo, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya kay Kristo lamang. Doon mo pa lang mararanasan ang kabuluhan ng relasyon sa Diyos bilang Ama. John 1:12, ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At makikita natin ang pagpapatuloy na ginagawa ng author dito. Sa verses 7-8, ng disiplina bilang katibayan ng pagiging anak ng Diyos. Anong sabi ng talata dito? Tiisin ninyo ang lahat ng hirap, tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Ang ganda kanina ng ating equipping class na pinangunahan ni Pastor Aldrin. About corrective discipline, ang pamalo ng pagtutuwid. Sa title pa lang, makikita kaagad ang layunin kung bakit kailangan nating pagtiisan ang mga pagtutuwid na ginagawa ng mga magulang o ng ama sa kanilang mga anak. Sa mga anak natin mismo, habang mga bata o kabataan pa sila. Solid yung point kanina, na ang mga bata ay likas na mga mangmang. Kaya bakit tayo nagdidisiplina? Para sa kanilang ikatututo, para sa kanilang maturity, para magabayan sila sa kanilang buhay, ilayo sa kamangmangan dahil sa kasalanan, para ma-disciple natin sila. Isipin na lang natin kapag may anak na nagkakamali o nagkakasala,
Halimbawa, kung nagsisinungaling, nakikipag-away, o hindi sumusunod sa utos kahit alam nilang malinaw ang instructions, kaya madalas nating maririnig, wait lang. Tapos hindi lang natin papansinin yung response nilang ganon. Disobedience yun, di po ba? Delayed disobedience is not obedience at all. Ang ganitong ugali ay hindi simpleng pagkukulang, kundi pagsuway. At bilang magulang, ayaw naman nating palampasin lang yon. Kailangan ng pagtutuwid dahil kung hindi, masasanay sila sa maling gawain. At malamang sa malamang, nalalaki ang bata na iniisip na pwede niyang paghintayin yung tatay niya na nagdidisiplina o naguutos o umiwas sa pagsunod. At yun ay hindi maganda sa anak. Nagbubunga yon ng mas malaking problema sa hinaharap. Though we also understand na higit na hindi lahat ng magulang o maraming tatay ay may ganitong seryosong pagganap sa kanilang tungkulin bilang tatay sa pagdidisiplina. Marami talaga sa atin ay passive lang at ang iba pa nga ay malupit, abusive o walang pakialam. Kaya ang iba, inaabandon ng pamilya, iniiwan ng asawa, ang mga anak. Nakakalungkot yun. At panalangin natin na huwag mangyari yun o gawin natin. Pero ang ating Ama sa langit ay perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. At kapag may sinasabi siya mula sa kanyang salita, we need to pay careful attention kasi para yon sa ikabubuti natin at hindi ikakasama. Kapag tayo nagkakasala o nagtatangkang ipagpaliban ng pagsunod sa kanyang salita, siya na mismo yung kumikilos, hindi siya tahimik lang. Sa halip ginagamit niya ang disiplina. Ayon na rin sa kanyang marunong na ginagawa, pamamahala at pagmamahal upang hubugin tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga kahirapan o pagtutuwid sa atin. Sa gayon, matuto tayong palaging magtiwala, umasa sa kanyang biyaya, masanay laging dumepende sa kanya at matutong sumunod agad ng buong puso. At kapag ganoon natin titignan ito, maiintindihan natin na ang mga tiisin natin na kinakaharap ay paraan niya. Disenyo, layunin niyang ipakita at ipadama sa atin na tayo'y tunay na mga anak niya. Kaya dito pumapasok ang kaugnayan natin kay Kristo. Dahil kung wala tayo kay Kristo, hindi tayo anak ng ating Ama sa langit. Wala tayong relasyon sa Kanya. Pero yun nga, dahil sa pamamagitan ng adoption kay Kristo, tayo naihugpong sa Diyos bilang Kanyang mga anak. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Romans 8:15. Ganon din sa Galatians 4:4-6. Sa ESV, mas makikita ito, that we might receive adoption as son. Ang adoption dito ay hindi lamang legal declaration, kundi buhay na relasyon natin sa Diyos. Isang pribilehiyo na tumawag sa Diyos bilang Ama sa spiritual reality nito. So ginamit ni Paul ang konsepto ng adoption upang ipakita ang ating bagong identity kay Kristo. At yan ay napakagandang pagpapakita ng Ebanghelyo. Di ba't kapag nag-aampon naman ng isang tao, halimbawa, mag-aampon tayo ng isang bata sa ating modern legal adoption, tinatanggap din ito ang pribilehiyo ng isang pagiging anak. Pantay na karapatan, may parehong legal privileges, gaya ng inheritance, pangalan, proteksyon, at iba pa. Kaya't kung ganon, hindi natin responsibilidad ang anak ng ating kapitbahay. Primarily, it is our privilege and responsibility na mahalin, disiplinahin at ituwid ang ating mga anak. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan, kasama kung tayo man ay nag-adopt ng bata. Pero lalo pa ang ating Diyos. Ating Diyos Ama. Kaya't ang kanyang disiplina hindi parang wala lang siyang o walang saysayon o walang direksyon, kundi nakalaan lamang sa kanyang mga tunay na anak
Ang pamalo ng pagtutuwid ay tanda o katibayan ng kanyang pag-aangkin at pagmamahal sa atin. At dito rin natin nakikita ang covenantal undertone ng 7 to 8, verse 7 to 8. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak, sapagkat sino ba ang anak na hindi tinutuwid ng kanyang ama? Para sa mga Hudyong audience niya dito, ng Hebrews, malamang na familiar sila sa bagay na ito. Lalo na nga sa aspect ng covenant, na gaya ng Israel na tinawag na anak ng Diyos. Sa English, firstborn son. Exodus 4:22. Kaya't ang pagtuwid ay palatandaan ng kanilang covenant identity. Then pagdating sa new covenant o pagbagong tipan, ito ay mas pinalalim pa sa pamamagitan ng ating adoption nga kay Kristo na binanggit ko kanina, nakita rin natin sa Romans and Galatians. Then in point 3, punta tayo doon. Kung ang disiplina ng Diyos ay katibayan na tayo tunay niyang mga anak, malinaw din na hindi niya ito ginagawa, again, ng walang dahilan o layunin. Dito kasi mas specific yung tinutukoy upang hubugin tayo sa kabanalan at magbunga sa atin ng mapayapang bunga ng katwiran. Kaya't mainam na itanong, ano pa ang idinudulot ng pagdidisiplina ng ating perpektong Ama sa Langit sa atin? Verses 9 and 10. O, sa kalaw noon ay 12:9 to 11. Pero sa verse 9 and 10, tignan natin. Dito'y pinalalalim ng may akda ng Hebrews ang kanyang argument mula sa karanasan natin sa mga ama sa lupa patungo sa ating Ama sa Langit. Kung iginagalang natin ang ating mga earthly fathers na nagdidisiplina sa atin, kahit sila'y limitado, kahit sila'y makasalanan o kami makasalanan at nagkakamali, kaano pa kaya ang nararapat nating maging tugon sa ating Heavenly Father na perpekto sa karunungan, wala siyang pagkukulang at puspos ng pag-ibig sa kanyang mga anak? Makikita rin din natin ang isang mahalagang contrast dito. Ang disiplina ng mga ama sa lupa, sabi sa verse 10, ay for a short time sa Ingles. At as it is seem best to them sa ESV. Ibig sabihin, may hangganan, may kakulangan, at sa huli, imperfect. Pero ang disiplina ng Diyos ay hindi pansamantala. Hindi limited, kundi may malinaw at tiyak nga na layunin, specifically that we may share His holiness. Ang layunin ng Ama ay eternal, upang tayo mahubog sa kabanalan na kalarawan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Romans 8:28-29. Basahin ko ulit. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Capital letter, anak. Yung unang A, di ba? Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Dito malinaw na ang eternal purpose ng Diyos ay ihugis tayo sa wangis ni Kristo. And then 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwatian ng Panginoon. At ang kalwatiang yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwatian hanggang tayo maging kalarawan niya, ni Kristo. Dito naman, makikita natin yung progressive sanctification, kumbaga unti-unting paghuhubog sa kabanalan at kalarawan ni Kristo hanggang sa humantong sa ganap na katulad niya. Doon na yun sa langit. Pagdating sa verse 11, pinapakita pa rin ng author ang practical reality ng disiplina. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Kahit hindi talaga madali ang discipline, hindi masarap kundi masakit.
sa kasalukuyan. Ngunit sa dulo, kung uunawain natin itong mabuti, ito'y nagbubunga ng kapayapaan at katwiran. Hindi romanticize suffering. Hindi natin ginagawang parang maganda ang sakit mismo, kundi kilala natin ang bigat nito habang sabay na pinapakita na sa kamay ng Diyos ang hirap ay nagiging instrumento ng kabanalan at katwiran ng kanyang mga anak. Hindi yan tinatago ng salita ng Diyos o ng Biblia, ang sakit ng proseso. Pero malinaw ang pangako sa mga nagsasanay dito, sa mga tumutugon ng may pananampalataya, ito'y nagbubunga ng peaceful fruit of righteousness. Para bang larawan ng isang pagsasanay ng isang atleta. Sa simula, mahirap, masakit, nakakapagod. Kahit nga simpleng jogging lang ng 5 kilometers. Rambam naman na yung pagod o bigat, sakit sa mga joints, di ba? Pero sa huli, at least sa akin, kapakinabangan, ayan na, ngiti na si JC. Pinasa ko na naman yung running na to, di ba? Kaya pa sa Aldrin kayo pagtakbuhan. So, ang point ko lang, so sa akin, nakatulong, yung blood pressure mo medyo bumababa, ganun. So, maganda yung pakiramdam. At kung sa athlete, maaari pang magbunga ng medalya o tagumpay. Yan, so, ganun din ang disiplina ng Diyos. Hindi para pahirapan tayo, kundi para hubugin tayo sa kabanalan, magbunga ng matuwid na pamuhay. Hindi lang ito simpleng pagwawasto ng maling asal. Ito ay pagbabahagi ng kanyang kabanalan. Ang disiplina ng Diyos ay covenantal at transformational. Hindi lang para pigilan ang kasalanan, yes, kundi para ihugis tayo ayon sa kanyang banal na karakter ng Diyos. Kaya't pansinin natin, hindi lahat ay nakakaranas ng bunga ng disiplina, kundi iyong mga nagsasanay dito. Marunong magtiis, magpasakop, at magtiwala sa Ama kahit masakit ang proseso ng pagtutuwid. At dito natin nakikita ang puso ng Diyos. Kasi hindi naman siya Ama na pabaya. Hindi siya Ama na malupit. Siya ay Ama na nagdidisiplina upang ang buhay ng kanyang mga anak, magbunga ang buhay ng kanyang mga anak ng kabanalan, kapayapaan, at katwiran. Ang katotohanan yan ay magandang tingnan sa bahagi ng church discipline, kung saan ang ating church ay sinisikap itong gawin ayon sa kalooban ng Diyos, na magpapaalala sa atin na ang bagay na ito ay ginagawa natin sa pangunguna ng inyong mga elders, hindi para pahirapan o itaboy ang sino man kung mayroon mang dinidisiplina. Kundi ito ay tanda lamang ng amin o ating pagmamahal sa isa't isa sa iglesia, at ang aming hangaring mga elders na maging tapat sa utos ng Panginoon sa Matthew 18, na kapag may mga kapatiran tayo na patuloy na tumatangging magsisi, kahit paulit-ulit ng pinaalalahanan, kinausap, pinagpray, inabot ng mga pastors at elders o ng iba sa atin, sa abot ng aming makakaya, dumarating pa rin sa punto, sa dulo, ang mga may katawan pa rin ang nagdidesisyon, hindi tanggapin ang disiplina, na panalangin natin na ipaubaya yun lahat talaga sa Diyos, na sa huli, magkaroon sila ng genuine repentance sa Kanya. Masakit po ito, nakakalungkot ito, pero ginagawa namin ito hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig upang mapanatili ang kabanalan ng iglesia at may pakita ng Diyos ay seryoso sa Kanyang tawag sa atin bilang Kanyang mga anak. At bilang inyong mga pastors at elders, aminado kami na kami maaaring magkamali, limitado at imperfect, ngunit malinaw ang calling sa amin. Kami tinalaga ng Diyos upang mag-shepherd, mangalaga, at magtuwid sa kapakanan ng Kanyang kawan. Kaya't ang aming hangarin mula sa biyaya niya ay laging isipin na maging faithful kami sa aming tungkulin, hindi para sa aming sariling pakinabang, kundi para sa kabubuti ng buong kawan ng Diyos na pinagkatiwala niya. Kaya naman I'm encouraging you bilang mga member, kasama dito sa ating spiritual family na binigay ng Diyos sa atin, ay patuloy na magpakita kayo ng inyong paggalang, pagkitiwala sa pamumuno na binigay at pinagkatiwala ng Diyos sa inyong mga pastors at elders. At higit sa lahat, ipanalangin nyo kami dahil kami man ay may
nangangailangan din ng lakas at karunungan at katatagan mula sa Panginoon. Same way, ganoon din naman kami. Patuloy na nananalangin para sa inyo upang sama-sama tayong lumago sa kabanalan at magbunga ng kapayapaan at katwiran bilang isang pamilya ng Diyos. Maganda ang pinapaalala ng talata sa halos dulong bahagi nitong Hebrews na dadaanan natin eventually sa Hebrews 13:17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ngayon naman, tignan natin itong susunod na bahagi. What will be our response? Ano yung tamang tugon sa Roma number 4 ng ating outline dyan? Palakasin ang mahihina at mamuhay sa kabanalan, verses 12-14. Matapos ipakita ng mayakda na ang disiplina ng Diyos ay tanda ng kanyang pagiging ama at ng kanyang layunin para sa ating kabutihan, dito ngayon, ano pa ang hinihingi na tugon natin dito? Dahil ang tunay na mga anak ay hindi lang nauunawaan ngayon ang disiplina, kundi mahalagang tumutugon tayo ng may pananampalataya. Verse 12, dahil dito itaas ninyo ang inyong mga kananghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Hindi ito literal na utos ng pampisikal, kundi larawan ng isang mananampalatayang halos sumuko na, pagod na, nangihina ang loob, at natitinag ang pananampalataya dahil sa bigat ng dinaranas. Ano ang sinasabi rito ng author? Huwag kayong manatiling nakalugmok. Bumangon kayo. Palakasin ninyo ang inyong loob. Hindi dahil magaling kayo, kundi dahil may ama tayong gumagawa sa gitna ng ating paghihirap. Paulit-ulit yan. Makikita ang magandang echo ng Isaiah 35:3. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na nandulupaypay. Kung saan ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan sa gitna ng pagdurusa bilang paunang patikim ng kanyang pagliligtas. At dito sa Hebrews, ang lakas na iyon ay nakaugat sa katiyakan, tayo nga ay mga anak ng Diyos. Then in verse 13, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Ang larawan dito ay malinaw din, ang direksyon ng ating buhay ay may epekto sa iba. Hindi lamang ito personal na panawagan. Yes, kanina tinitingnan natin significance ng holiness natin, pero dito, yung aspect ng corporately, kundi corporate exhortation. So mapapansin dyan yung mga plural ang mga ginamit sa English. Drooping hands, weak knees, lame feet. Sa ESV, ibig sabihin, hindi isang tao ang tinutukoy, kundi ang buong komunidad ng mananampalataya. Kaya't kapag ang landas ng ating pamumuhay ay liku-liko, o sabihin natin compromising sa mundo, o sabihin natin half-hearted obedience o delayed obedience tayo sa Diyos, na nakikita sa ating buhay at patotoo, maaaring magdala ito para sa mga mahihina. Mahihina pa sa pananampalataya ng katitisuran, disappointment o discouragement. Kaya ang panawagan sa atin ay hindi lang personal holiness, napakahalaga niyan, yes, kundi communal responsibility. Mamuhay kayo ng tuwid. Hindi lang para sa sarili ninyo, kundi upang ang mamihihina ay mahawa ng kalakasan, ma-encourage sa kanilang pananampalataya, at sa ganoon ay magpalakas at makatulong sa bawat isa na lumago at hindi masiraan ng loob. Dahil ang kabanalan, tinukoy nga natin kanina, dahil may public dimension ito, ang buhay ng isa ay maaaring maging daan ng pagpapala o sa kabilang banda, maging daan para sa katitusuran at kapahamakan ng marami. So trying to point out yung significance ng buhay natin na ipinapatotoo bilang Kristiyano na totoo. Ang larawan ng straight path ay nakaangkla sa Proverbs 4:26-27, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran,
Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Napaka-consistent sa scripture nito na ang holiness ay laging may communal impact sa iba. Na ang tuwid na pamumuhay hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para sa ikabubuti ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Then in verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tinuloy pa rin dito ang emphasis tungkol sa kabanalan. Sikapin ninyo, pagpursigihan ninyo, sadyain ninyo sa inyong pamumuhay. Sa inyong pamumuhay. Plural, sa ating pamumuhay bilang church. Pero mahalagang linawin, hindi sinasabi ng teksto na tayo naliligtas dahil sa kabanalan. Ang point ay kapag walang kabanalan, ito'y nagpapakita lamang na baka talagang walang tunay na ugnayan sa Diyos. At ang kabanalan na hindi pinagmula ng kaligtasan, kundi mahalagang bunga ng isang buhay na nakaugat kay Kristo at nagpapakita ng tunay nating relasyon sa Kanya. At kung babalikan natin ang verses 12 to 13, makikita natin ang malinaw na connection doon. O dito, ipinakita na ang tuwid na landas ng ating pamumuhay, again, may influence o may effect sa iba. Ang buhay na sumusunod sa Diyos ay nagiging daan ng paggaling para sa mga mahihina. In a sense, nakaka-encourage, nakakatulong, nagbibigay sigla, nag-i-inspire sa marami sa atin kung nakikita natin ang bawat isa na nagpapatuloy kay Kristo. Di ba kung hindi, nagpatuloy sa kasalanan, hindi pinagsisihan, nagdadala sa atin ng kalungkutan, and we pray and hope na hindi yun magpatuloy na pakiramdam natin, kundi iasa pa rin natin sa Diyos. Then in verse 14, tumutukoy na para sa lahat ng ating ugnayan. Kaya't ang tamang tugon sa disiplina ng Diyos ay hindi lang personal holiness, kundi relational at communal holiness. Isang pamumuhay na naghahangad ng kapayapaan at kabanalan sa harap ng lahat. Hindi ito hiwalay sa sinabi ni Jesus. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5:8. Ang makakita sa Panginoon ay tumutukoy sa pinakahuling pag-asa ng bawat mananampalataya. Ang dakilang araw ng ating pagharap sa Diyos sa huli. Kaya't malinaw na ang kabanalan na hindi optional sa atin. Personal at bilang church, ito ang tiyak na ebidensya ng isang tao o tayo ay tunay na kabilang nga sa kanyang pamilya at nakatakdang humarap sa kanya bilang kanyang anak. Ang pamumuhay sa kabanalan ay hindi paraan upang makamit ang kaligtasan, kundi patunay na ang kaligtasan ay tunay na nasa kanya at siya o tayo'y dadalhin akay ng Espiritu tungo sa huling pakikipagtagpo sa ating Panginoon. At dito natin nakikita kung bakit ang panawagang ito ay hindi pabigat kundi makabuluhan. Hindi tayo tinatawag ng Diyos sa kabanalan ng hiwalay kay Kristo dahil si Kristo mismo ang sentro at pinagmumulan ng lahat ng ito. Ito ang ating hugot. Siya ang perpektong anak. Siya ang walang kapantay na anak na may ganap na kaluwatian. Ngunit kusang nagpakababa upang pasanin ang ating kahinaan at pasanin ang bigat ng ating kasalanan. Siya ang lumakad sa pinakamatuwid na landas ng pagsunod perfectly upang ibilang sa atin ang katwiran niya. Siya ang banal upang tayo ng mga makasalanan ay mabahaginan ng kanyang kabanalan. At sa krus, hindi lang siya napilayan, kundi sinugatan, pinugbog hanggang mamatay upang tayo ay gumaling sa ating mga sugat at higit pa ay alisin ang lason ng kamandag ng kamatayan dahil sa kasalanan. Isaiah 53 verse 5. What a marvelous, amazing good news for all of us. Kahit kapag tayo tinatawag na palakasin ang mahihina at mamuhay sa kabanalan, hindi ito hiwalay kay Kristo. Ito ay bunga ng kanyang ginawa para sa atin at ng kanyang patuloy na ginagawa sa atin bilang ating panganay na anak at ating Panginoon. Ang ating pagsisikap ay hindi nagmumula sa sariling lakas, kundi sa kanyang lakas na binabahagi niya sa atin through His Spirit. Kahit ang kabanalan na hindi pabigat na obligasyon, kundi isang pribilehyo, isang buhay na nagpapatunay na tayo tunay na kabilang kay Kristo
at nakikibahagi sa kanyang tagumpay bilang panganay sa maraming magkakapatid. Romans 8:21. Binasa natin kanina. Sa katotohanan yan, tayo ay inaaliw at pinatatatag sa ating mga puso. Pero alalahanin din natin na ang biyayang ito na umaaliw sa atin ay siya ring biyayang patuloy na nagbibigay warning sa atin. Dahil kung kabanalan ay bunga ng tunay na relasyon kay Kristo, malinaw ring may panganib na ang biyayang ito ay maaaring i-neglect o gawing lisensya o malala ay talikuran ito. Kaya sa panghuli, dito tayo dinadala ng ating teksto sa isang seryosong babala o warning. At naiintindihan natin ng mga warnings mula sa salita ng Diyos ay mahalagang biyaya para tayo ay bantayan o bakuran sa ating buhay. Tignan natin ito ngayon, itong huling punto ng ating sermon. Sa mga talatang 15 to 17, makikita natin na ang babala hindi nakatuon sa mga hamon mula sa labas ngayon ng church, kundi again sa panloob na panganib ng pagtalikod at pagpapabaya sa biyaya. Ang tono ng mayakda ay pastoral, ngunit matalim. Isang paalala ng buhay Kristiyano ay hindi lamang nagsisimula sa biyaya, yes, kundi ito ay dapat nagpapatuloy na mamuhay at manatili sa biyayang ito ng Diyos. Verse 15, sa salin ng ADB, ang dating Biblia. Mag-ingat kayo na baka may mapag-iwanan sa inyo sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Baka may tumubong ugat ng kapaitan na magdulot ng kaguluhan at sa pamamagitan nito'y marami ang madumihan. Ang babalang tinutukoy rito ay ang problema hindi kakulungan ng biyaya ng Diyos, kundi yung panganib na ito'y mapabayaan, baliwalain o sadyang talikuran. Ang mapag-iwanan sa biyaya ay hindi dahil kulang ang ibinibigay ng Diyos, kundi dahil may mga pusong tumitigil sa paghawak, nawawalan ng pagpapahalaga at hindi nananatili sa biyayang ito. Intentional na pagrebelde sa Diyos, pagtalikod sa kanyang biyaya. At ang larawan ng ugat ng kapaitan o root of bitterness sa Greek, risa Pikrias sa Greek, ay hangos sa Deuteronomy 29:18. Sa kontekstong ito, hindi lang ito simpleng sama ng loob. Again, covenant unfaithfulness. Isang pusong lumilihi sa Diyos habang nananatili sa loob ng bayan ng Diyos. Malinaw din ang epekto. Ang kasalanan ay hindi kailanman nanatiling personal lamang. Ang salitang ginamit naman dito ay mianohi o nangangahulugang to defile o to pollute. Ibig sabihin kapag ang biyaya ay pinabayaan at ang kapaitan ay pinahintulutang tumubo, nakakahawa ito. Related kanina. Nagdudulot ng kaguluhan at dinudumihan ang marami sa loob ng iglesia. Then in verse 16, binigay na halimbawa si Iso. Pagmamaliit sa mga bagay na banal ang ginawa niya dito, mga bagay na itinalaga ng Diyos bilang sagrado, gaya ng birthright ni Iso, na may kaugnayan sa tipan at pangako ng Diyos. Anong sabi? Huwag ninyong tularan ang sino mang mapakiapid o lapastangan tulad ni Iso, na pinagpalit ang kanyang karapatan bilang panganay kapalit ng isang pagkain. To imagine, dito ginamit ng mayakda si Iso bilang konkretong larawan ng isang taong minamaliit ang biyaya ng Diyos. Ang salitang lapastangan ay nangangahulugang profane o pagturing sa mga bagay na banal bilang karaniwang walang halaga. Kasi hindi lamang gutom ang problema ni Iso, kundi ang pagwawalang saysay sa kanyang birthright, ang pribilehiyo ng panganay na may kaugnayan sa tipan at pangako ng Diyos na may eternal significance sa halip na pahalagahan niya, ang walang hanggang pagpapala, ipinagpalit niya ito sa isang panandaliang kasiyahan, pagkain. At dito natin nakikita ang bigat ng warning. Ang kasalanan ay nagsisimula
kapag ang puso ay hindi nagbibigay halaga sa mga bagay na banal. Kapag ang sagrado ay itinuring na ordinaryo, madaling ipagpalit sa sandaling kaaliwan. Tulad ni Iso, ang panandaliang gutom ay naging mas mahalaga kaysa walang hanggang pangako ng Diyos. Ito'y paalala sa atin na ang tunay na panganib ay hindi lamang nasa malalaking kasalanan, kundi madalas nagsisimula sa maliit na pagmamaliit sa biyaya ng Diyos. Kapag ang mga bagay na banal, tulad ng kanyang salita, ang tipan niya, ang pribilehiyo ng pagiging mga anak ng Diyos natin, ay tinuturing nating karaniwan, tayo nalalagay sa panganib na unti-unting paglayo at pagtigas ng puso. At kung ito'y pababayaan, maaari itong ihayag ng ating pagkakakapit kay Kristo ay hindi talaga tunay, kundi panlabas lamang. At yung panalangin natin na naway walang mauuwi sa atin sa ganoong kalagayan. Kaya't patuloy lang tayong tumingin kay Kristo, mga minamahal. Dahil ang kaaliwan ng Ebanghelyo para sa mga tunay na mananampalataya ay hindi umaasa sa tibay ng sariling kapit natin kay Kristo, kundi sa katapatan ng kanyang pagkapit sa atin. Si Kristo ang anak na nagtiis hanggang wakas at siya ang patuloy na humahawak sa kanyang mga tinubos. Kaya't ang babalang ito ay hindi upang itulak o takutin tayo, kundi upang ibalik ang ating mga paningin sa Kanya. Na kapag ang kasalanan ay pilit tayong inilalayo sa Kanya, ang paghawak niya sa atin ay hindi huhulagpos. Iyan ang tanging katiyakan ng ating pananampalataya at ang ating pag-asa hanggang wakas dahil si Kristo ay tapat sa atin. Verse 17, tignan pa rin natin ito bilang babala. Alam ninyo nang lumaon, nang ibig niyang manahin ang pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala nang pagkakataong baguhin yon, kahit pa hinanap niya ito ng may luha. Ang teksto ay hindi nagsasabing imposibleng magsisi ang tao magpakailanman. Ang point ay may mga desisyong nagdudulot ng resulta na hindi na mababawi o maibabalik pa. Tulad na nangyari kay Iso, umiyak siya hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa nawalang pribilehiyo at pagpapala. Dito nakikita ang mahalagang pagkakaiba. Yung remorse ay lungkot o panghihinayang sa nawala, ngunit hindi nagbabalik loob sa Diyos. Samantalang ang tunay na repentance ay ang pusong tunay na bumabalik sa Diyos. At iyon ang pinakamahalaga. Humingi ng kapatawaran at handang magpabago sa Diyos. Hindi lahat ng luha ay tanda ng tunay na pagsisisi. May mga luha na bunga ng pagsisising huli na ang lahat. Luha ng panghihinayang sa nawalang pagkakataon, hindi luha ng pusong bumabalik sa Diyos. Yung idea ng irreversible consequences, mga bunga ng desisyon na hindi na maibabalik. Para bang tren o taxi na hinihintay mo tapos dalagpasan tayo. Kahit habulin mo pa yan, hindi na natin ito maabutan. At sa kaso ni Iso, ang birthright ay naibigay na kay Jacob. Kahit umiyak siya, hindi na may babalik ang nawalang pribilehiyo. Kaya't ito'y paalala na may mga pagkakataon na kapag pinabayaan natin ang biyaya, darating ang oras na wala ng pagkakataon para balikan ang nawala. Ang babala hindi para tayo mawala ng pag-asa bilang mga anak ng Diyos, kundi para gisingin tayo na huwag ipagpalit ang biyayang habang tinatamasa natin ngayon. Nang ibig ko rin sabihin ay mga pagpapalang espiritual na tinanggap natin sa Diyos na hindi mauubos at patuloy na pinararanas sa kanyang mga anak. Ito'y laging sapat at huwag nating ipagpalit sa pansamantalang ibinibigay ng kasiyahan ng mundong ito. Huwag nating ipagpalit ang walang hanggang kayamanan kay Kristo sa panandaliang aliw ng sanlibutan. May mga bagay na kapag pinakawalan, hindi na may babalik. Kaya't pahalagan natin ang biyaya ng Diyos ngayon. Lastly, sa aking pagtatapos, pinakita sa atin ng Hebrews 12:4-17 na ang mga paghihirap na ating dinaranas ay hindi tanda ng paglayo ng Diyos,
kundi patunay na tayo'y kanyang mga anak, kabilang sa kanyang tipan. Ang disiplina ng Ama hindi upang itumba tayo o wasakin tayo, kundi hubugin tayo sa kabanalan. Palakasin ang mahihina, ituwid ang landas na ating nilalakaran, at ihanda tayo sa isang buhay na namumunga ng katwiran at kapayapaan. Ngunit kasabay ng kaaliwang ito ay ang seryosong babala. Huwag nating pabayaan ang biyaya ng Diyos. Huwag nating ipagpalit ang walang hanggang kayamanan kay Kristo sa panandaliang kaaliwang nakukuha sa sanlibutan. Tulad ng aking sinabi ng panghuli kanina. May mga bagay na kapag binaliwala, again, hindi na maibalik. Kaya ngayon, ang tamang panahon na pahalagahan itong kasalukuyan, itong oras mismo na ito ngayon. Hindi natin pinag-uusapan yung bukas, yung ngayon. Pahalagahan mo sa iyong puso in response. At ngayon din ang tamang panahon para pakinggan mo ang paanyaya na kung ikaw ay wala pa kay Kristo, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Talikuran ito, sumampalataya ka sa Kanya lamang. Kaya't patuloy tayong tumingin kay Kristo, mga minamahal. Ang anak na nagtiis para sa atin, sa Kanya, may tiyak tayong mapanghahawakan, hindi dahil sa kakayahan natin o lakas natin, kundi dahil sa Kanyang katapatan at kapangyarihan na humahawak sa atin hanggang wakas. Habang tinatanggap natin ang disiplina ng Ama at pinahahalagahan ang biyayang Kanyang ipinagkakaloob, tayo hinuhubog sa Kanyang wangis upang mamuhay sa katwiran at kapayapaang kalugod-lugod sa Diyos, sa gitna ng kahinaan, sa gitna ng mga tukso at laban natin sa buhay. Makatitiyak tayo, He will hold us fast. Let's pray.